Ibinida naman ni Pangulong Bongbong Marcos na tagumpay na nailatag ng mga delegado ang target na mahakbang para sa mas malagong ekonomiya ng bawat bansang nakilahok sa ASEAN Summit. Kasabay nito, muli namang inihirit ni PBBM sa mga delegado na mas pagtuunan ng pansin ng mga hamong kinakaharap ng rehiyon sa usapin ng climate change. Eden Santos sa balitang niya. Tapos na ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 46th Association of Southeast Asian Nations sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa ikalawang araw ng summit ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 16th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA. Ibinida ng Pangulo ang pagsulong ng BIMP-IAGA sa nakalipas na 8 taon. Anya, sama-sama nailatag ang mas matibay na pundasyon para sa inclusive, sustainable at innovation-driven na paglago. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na ang pinagsamang mga inisyatiba sa connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism at green development ay umunlad ng malaki na nagpapatibay sa pangako na paliitin ang development gap sa sub-region. Nanawagan siya sa kanyang mga kapwa leader mula sa sub-region na samantalahin ang pagkakataon na hindi lamang ipagdiwang ang mga milestone kundi upang muling pagtibayin ang ibinahaging pananaw para sa isang mas pinagsama-sama, maunlad at matatag na BIMP-IAGA. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Inihayag naman ni PBBM ang kanyang pangamba sa patuloy na military operation ng Israel sa Gaza Strip na nagresulta sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namatay na sibilyan. Ginawa ito ng Pangulo sa kanyang intervention sa Second Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council Summit. Nanawagan siya sa lahat ng partido na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng international law. Muli namang idiniin ng Pangulo ang usapin sa climate change na nananatiling malaking hamon sa rehiyon. Bilang host ng Fund for Responding to Loss and Damage, ay hinikayat niya ang mga kontribusyon dito. Anya, magpapabilis ito sa walang hadlang na pag-access ng mga umuunlad na bansa sa climate finance na tutulong sa pagbuo at pagpapatupad ng transformative at science-based na mga estratehiya at mga inisyatiba para sa climate change adaptation, mitigation at disaster risk management tungo sa pagtiyak ng sustainable at inclusive growth para sa lahat. The GCC is an important region for the Philippines on the aspect of labor mobility, where more than 2.7 million citizens from ASEAN member states, more than 2 million of whom are overseas Filipino workers, live and work in GCC countries, including professionals and skilled workers. Sa kanyang huling schedule sa 46th ASEAN Summit, binigyan din nito ang proactive na diskarte ng regional bloc sa pandaigdigang pakikipag-ugnayan sa inaugurasyon ng ASEAN Gulf Cooperation Council China Summit. Isinusulong ng summit na may temang Synergizing Economic Opportunities Towards Shared Prosperity ang trilateral cooperation sa pagitan ng tatlong pinaka-dynamic na rehiyon sa mundo, ang Southeast Asia, Gulf countries at China. Ito ay sa iba't ibang areas of cooperation na kinabibilangan ng clean energy and green economy, manufacturing industry and supply chain integration, infrastructure development and investment, digital economy and e-commerce, finance and capital flows at private sector collaboration. Ang Pangulo kasama ang kanyang delegasyon ay babalik ng Pilipinas bukas ng umaga. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.